Ito na ha. Mga magulang umiiyak dahil yung kanilang mga anak na minor pinagbabaril. Bigyan lang natin ng kulay yung kanyang pangalan. Ito na. Tuloy natin. Nasa loob ng isang computer shop sa Camarin, Caloocan si Lenin. May dumaang mga armadong lalaki na nasa loob ng computer shop. Tapos may dumaang mga tanga. Ito na yung sinasabi ko na na minsan kung magbabayad ka ng 10,000, gagalaw yung mga yan. 'Di ba? 10,000 lang sa panahon po ngayon, wala na kahit nga 5,000 eh. Ganun na lang po ang buhay ng tao ngayon. Ganun, no? Ganun. Diba? Kaya pag sa panahon ngayon, pag luko-luko ka, good luck. Diba? AJK po yan. Ito na, tuloy natin. Motorsiklo, binaril nila ang dalawang babaeng hinihinalang gumagamit ng illegal na droga. Tinamaan din ng... Yan, nakita na yung mga picture. Mga bata namatay sa panahon ng totoong bangag na si Digong. Paano nyo sabihin pag binaril ka, ibig sabihin adik ka? Adik ba to? Siguro pasaway lang tong mga to, makukulit, naglalaro, tapos pinatay. Ang tanong ko sa inyo mga DD-shits na putang ina nyo, ito adik ba to? Sige nga, adik ba to? Dalawang bata, magkamukha magkapatid yata ito. Adik ba to? Bala si Lenin. Yan tatlong bata ba ito? Dalawa? Kasi parang magkamukha naman. Tuloy natin. Yan yung mga magulang Paglabas ko, yung anak ko may tama na sa ulo. Paglabas ko, yung anak ko may tama na sa ulo. Tapos yung mga pulis na yun na pumatay, solve na ang problema. Lalaki na yun siya nun. Kasi bayad na eh. Thank you. Nakapatay na naman ako ngayon. May panglamo na naman ang putang ina kong pamilya. Diba? Putang ina mo kang pulis ka kung sino ka man na pumatay dyan sa mga batang yan. Gago ka. Diba? Ma'am Tamura, shoutout po ha. Sige, tuloy natin. Wala naman po siya. Yan. Kita nyo yan? Mga karamihan po ng dito namamatay, mga minor. Mga minor. Pero bakit nadamay po siya? Yung ginawa ni Duterte ng war on drugs, hindi yan talaga kampanya laban sa droga eh. Ang ginawa ni Digong na war on drugs ay hindi talaga yan laban para sa Katulad nga ng sinasabi ko sa inyo noon, itong ginagawa ni Digong, 'di ba? Itong ginagawa niya para lang may masabi sila na hindi nagtatrabaho naman kami. Pinipigilan namin yung droga eh. Hindi po. Sila po ang nagpapasok ng droga sa bansang ito. Protector yan si Digong eh. Kasi tingnan nyo ito yung sasabihin ng taong ito. Yan ay todo niya. Kasi siya, protector siya nila Michael Yang eh. Sa ni Alan Lim eh. Sila ang nagpapasok ng droga eh. Kumbaga sila yung nagpapasok ng droga. Okay, maliwanag po yun ha. Sila. Ibig sabihin, may mga kasama pa si Digong. Di lang yung mga inchik na yan. Kasi sila. Tuloy. Shoutout muna kay Lazaro De Leon at huwag niyong kalimutang mag-like sa ating live ngayon ha. Tuloy. Is pagpasok ng droga sa atin sa custom, kumbaga yung protection nila bayad na eh. Yung distribution sa baba ng mga street pusher, yun yung pinapatay kasi para pakita na galit, para pakita. Pag maliit ka lang, pusher ka, ikaw yung target. Para kunyari may nagawa sila.
'Diba? Pa-shoutout shoutout kay Lockboy. Lockboy, shoutout po Andito, ma'am, sino ba yung nandito? Tingnan nga natin. Wait lang. Yets 18, shoutout At syempre kay Ma'am Beth. Oo, shoutout sa'yo. At syempre kay Ate G, shoutout tuloy. Kita na laban ako sa droga. Pero ang pinapatay niya yung maliliit. Pero yung malalaki, pinoproteksyonan niya. Ano namang ginawa mo sa apo ko? Bakit mo binaril? Ano namang ginawa mo sa apo ko? Bakit mo binaril? Ang tanong, anong kasalanan? Kasalanan niya. Kuya, bakit hindi siya nagsasalita? Ganun lang. Mawawalan na lang siya bigla sa akin. Tapos sasabihin ni Bungo, bakit? Di ba kayo nag-benefit sa sa War on Drugs? Di ba kayo nag-benefit sa War on Drugs? Anong mapapala? Itong mga magulang na nag-iiyakan dito, anong napala nila sa War on Drugs? Ito yung anak nila, minor pa. Pinatay nyo. Tapos sasabihin nyo, may napala. Mga Pilipino, may napala sa War on Drugs. Yan ba yung napala nila? Ang pagkawala ng kanilang anak? Sige nga. Ako, dapat nga sumusuporta ako ngayon sa mga Duterte kasi iisa lang naman kami ng lugar. Pero, wag po tayo magbulag-bulagan. Porket kalugar mo, kukonsintihin mo yung mali nila. Diba? Ganon yun. Sabi ni Eduardo, magkano ba bayad tuwing tahol? Actually, yung binayad sa akin ni YouTube, hindi mo kikitain ng buong isang taon yung sahod ko sa isang buwan. At pwede kitang bigyan ng patuka ng manok para yun na lang ipalamon mo sa putang ina mong pamilya. Diba, Eduardo? Eduardo! Binigyan ka nga ng pangalan. Eduardo pa? Putang inang pangalan yan. Eduardo, magbago ka na habang maaga pa. Diba? Huwag nang magtanga-tangahan sa buhay. Utang ina mo, Eduardo. Lamunin mo. Lamunin mo ang paa ng nanay mo. Diba? Huwag kayo manggigil dyan. Utangin na nyo. Mga kuto lang kayo sa paningin ko. Matapang kayo. Video call tayo sa Facebook dali. Video call tayo dali. Pakilala kayo sa akin. Welcome naman eh. I-welcome ko po kayo. Sasagutin ko yung tawag nyo. Gina. Diba? Ballpoint, nakakainis ka. Huwag kang mainis. Pusit ako. Relax ka lang. Ngayon mga preno, bigyan po natin ng reaksyon itong pagbanat po ni Sandro, no, dito kay Pusit. Pusit. Sa ating sa kanilang mahal na Vice President. Eto na, no, pakinggan po natin. Mariing binatikos ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lolo na si dating Pangulong Marcos Sr. Sa isang pahayag, sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi bilang respeto sa Vice President pero hindi na siya... Matagal nang nagtitimpi si Sandro Marcos bilang respeto sa Vice President. Pero ang tao po ay may hangganan na pupuno din. 'Di ba? Napupuno din yan, yung mga yan. Baka sabihin nyo, bastos naman dito si Sandro, sumasagot-sagot. Natural, puno na eh. Puno na. Paano ka pa re-respetuhin kung ikaw din mismo wala kang respeto? Imagine, Vice President ka, tapos magbibitaw ka ng salita na pupugutan mo ng ulo yung presidente.
pupugutan mo ng ulo, huhukayin mo yung bangkay ni Marcos Sr., tatapon mo sa West Philippine Sea, ba't di mo gawin? Dapat ginawa mo, pakita mo na matapang ka. Tatawa nga ako eh. Oh. Pakita mo. Oh. Ako mismo sa nakita ko kay Sara Duterte, ikinakahiya ko po siya bilang isang vice president. Oh. Ikinakahiya ko po siya sa totoo lang. 'Di ba? Sabi ko nga ala, nakakahiya naman sa taga Davao, merong vice president na tatanga-tanga. Kakahiya naman. 'Di ba? Sana naman next time, no? Next year sa 2028 ay magkaroon naman tayo sana ng matinong vice president. Kasi itong vice natin ngayon nakakahiya, tamad eh. Walang ginagawa. Dapat nagpapa-press con ka, ang sinasabi mo sa publiko ay kung paano nag-improve yung bansa, anong trabaho na ibibigay sa mga Pilipino, ano yung mga pangangailangan ng Pilipino. Pero iba eh. Pag-atake sa administrasyon ang topic mo. Walang trabaho, wala. Puro pag-atake sa administrasyon. Kaya tingnan mo, ang bagsak mo sa fishbowlan. Pagkatapos niyang magpa-press con, balitaan na lang natin, nag-fishbowl na si Sara. Kasi, bakit? Okay naman mag-fishbowl, masarap naman yan eh. Pero yung pakitang tae ka, pakitang tao pala, hindi maganda yun. Para sabihin, ikaw ay mahirap, galing kayong mahirap, fishbowlan ng bagsak, tapos ang daming camera. Laugh trip ka. Diba? Sabi ko nga po, masarap po ang fishbowl. Diba? Pero kung ikaw ay magpapakitang tae, ay, tao, ibang usapan na yan. Puntang fishbowlan, yan ba yung trabaho ng Vice Presidente, ang lumamo ng fishbowl? Yan ba yan? Trabaho mo? Tapos ang Pangulo, busy sa, pag-iikot sa buong bansa para mamigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Diba? Dapat sumusuporta ka. Pero busy ka sa fishbowl eh. Butiki. Siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin matapos ang pinakahuling banat ni VP Duterte. Anya, bilang anak ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Sinabi rin niyang bilang kinatawan ng Ilocos Norte, responsibilidad niyang sagutin ang anumang komentaryo ng pangalawang Pangulo na hindi katanggap-tanggap sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Marcos, walang anumang sinasabing masama ang kanyang ama laban kay VP Sara at bagkus ay pinayuhan pa umano siya nito na huwag maghayag ng pagkadismaya. Gayunman, mas pinili niyang magsalita upang maipakitang may limitasyon ang anumang mga buwelta at mabibigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na maayos pa rin ang mental health ni VP Sara at makakahanap ito ng peace of mind sa gitna ng kinakaharap na mga issue. Sakit nun. Sana maayos na yung mental health mo, Sara. Totoo naman, ang Pangulo natin hindi naman nagsasalita ng masama dito kay Sara. Pero ang Pangulo natin patuloy na inihila ni Sara pababa. Nandadamay na siya eh. Booking na kasi ang mga Duterte. Kaya nandadamay na sila. Diba? Nangihila na po pababa. Yan yung nangyayari. Diba? Sasabihin yung naninira ang administrasyon, naninira ang mga Marcos. Saan banda? May mga sinabi ba yung Pangulong paninira sa sa dito kay Sara? Wala. Rebeton, shoutout Tahimik lang po. Tahimik lang. Diba? Pero ang mga Duterte, grabe. Grabe makapanira. Sa maisog pa nga lang eh. Sa maisog, kung sa maisog pa lang tayo
Grabe na, andun na lahat yung paninira. Tapos, hindi umubra yung maisog. Oh, ang panghuling alas nila si Sara Duterte. Wala na, hanggang doon na lang. Puro paninira yung ginagawa. Pero sarili nila yung nasisira. Yung mga paninira ang ginagawa nila sa administrasyon, 'di ba? Sila mismo ang, kumbaga, bumabalik mismo sa kanila. Oh, ito na. Ito yung kasunod. Ito yung kasunod. May isang pulis na ginisa dito sa hearing na to. Panoorin po natin. With the indulgence of Congressman Paduano, please. Ako po yung humihingi ng tawad sa iyo. Gusto ko lang ituloy ito eh. Captain Albotra, you were assigned in Region 7, am I right? Yes, Mr. Chair. Where in Region 7? Cebu City po, Mr. Chair. What was your position in Region 7? I've been the Station 1, Station 6. You have a... Are you a Cebuano? No, you're not. I am from Southern Leyte, Mr. Chair. From where? Southern Leyte, Mr. Chair. Southern Leyte. Yes po. You have a brother, am I right? Pero kang kapatid na lalaki, correct? Yes po, Mr. Chair. Involved sa drugs, am I right? Now, do not lie, you're under oath. You just tell us now. Meron kang kapatid na lalaki involved sa drugs, am I right? Wala po akong kapatid na lalaki na involved sa drugs, Mr. Chair. Oh, nagsinungaling. Sinungaling. Pero ang totoo po niyan, meron. Oh, tuloy pa natin. Wala. Are you sure? Nako, ma-cited din contempt to pag ganito yung kasinungalingan. Sige, tuloy-tuloy mo lang yan. Makukulong ka dyan. Sigurado ka? Because we're gonna find out. We are going to find out. Kung hindi sinungaling ka ngayon, I will cite you in contempt right now. Wala po akong kapatid, Mr. Chair, na involved sa drugs. Are you sure? Because we're gonna find out. Yes, Mr. Chair. Now, Sabi ni Lulong Tana, dapat yung pangalan mo hindi Tana, tama. Oo, wala kayong karapatan na utusan ang Pangulo na magpa-drug test kasi halal ng taong bayan yan. At siya yung nanalo. 'Di ba? Nagpa-drug test na nga yung Pangulo eh. Lumabas na yan sa hearing, 'di ba? Negative. Ngayon uulitin nyo na naman. Sino ba kayo? Para utusan yung Pangulo? Putang ina nyo. Hindi nyo nga maayos yung buhay nyo eh. Tapos kayo mag-uutos sa Pangulo na ito yung gawin. Kapal ng mukha, hindi pala mukha, lipstick nito Tuloy-tuloy natin to. Ang rinig ko, magaling ka sa baril eh. Magaling ba? Kasi mas mabilis pa to kay Fernando. Magaling ka sa baril. Alam nyo, Captain, bilib ako sa magaling bumaril. Alam mo, itong pulis na to, sarap mong sampalin sa utak, no? Kasi ito yung pumapatay eh. Kaya nga iniimbestigahan dyan eh. Diba? Angas ng mukha, oh. Dapat di na to binubuhay eh. Itong ganitong klaseng tanga. Tuloy natin. Alam nyo, lahat ng mga pelikula sa Netflix na sniper, napanood ko. Ay, nanood din ako dun. May bago ngayon Hulaan nyo kung ano. Isang araw kamukha mo eh. Ay! Artistahin to. Guwapings. Guwapings. Lapad. Ang mga lapad ba yung ang mga lapad agnaw, mga guwapings bang yun na. Galing palang umi-snipe nito. Totoo yun. Sana all proud. Ang artista eh. Bilib ako sa marunong humawak ng baril. Totoo yan, di ba? Di ba bilib ka rin marunong humawak ng baril? Bilib ka rin doon, di ba? Yes, Mr. Chair. Itong si Eugene Calumbar. Kilala mo, di ba? Yes, Mr. Chair. Kaibigan mo yon, am I right? BPM Squad ang Hilita, shoutout po
Kasama ko po yun, Mr. Chair. Mahusay kumawak ng baril to eh. Tama, mali. Ay, huwag niyong kalimutan mag-like dyan, ha? Yung iba, nahiya. 188 yung like natin dyan. Mahusay itong humawak ng baril. Oh. Gusto mo, meron akong firing range. Nako. Sama kita, saka si Eugene. May mga baril ako doon. Subukan natin kung marunong kang bumaril. PNPA ka eh. Ikaw ba ay marunong bumaril o hindi? Sagot. Marunong po, Mr. Chair. Yun pala naman eh. Okay, meron kang kaibigan si Eugene, pati mo sabihin sa amin marunong bumaril to. Nag-isinungaling ka eh. Nako. Patay tayo dyan. We're gonna find out here. Yung mga tanong namin sa'yo, we're gonna find out. Dito po, meron kaming paraan para i-find out kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Itong si Colonel Garma, mas naniniwala ako dito ngayon. Kahit ako naniniwala ako sa mga sinasabi ni Garma. Kasi nagsasabi na siya ng totoo eh. Diba? Tuloy. Ikaw, ngayon ka lang. Naiinis na ako sa iyo eh. Nako. Totoo yun. Para na akong si Bato eh. Naiinis na ako sa iyo eh. I will pin you down! Sabi ni Bato, I will pin you down! Trust me! Nakakatawa si Bato. Kaya pumangit yung alam nyo, pumangit yung imahe ng Senado dahil diyan kay Bato, kay Bongo. Sino pa ba? Mga kasama ni Bato diyan. Si Boy Mukbanger, Ruben Padilla. Puro lamon yung ginagawa sa Senado. Wala kayo kay Jinggoy. Nakakuhanan siya ng video sa Senado. Ang ginawa ni Jinggoy. May cake yata yun, cake. Kinuha niya yung kutsara. Ginanon. Pagtingin niya may camera. Hindi na siya tumuloy sa kain. Sino nakapanood nun? Press 1 nga, press 1. Yeah. Press 1. Sino nakapanood nun? Itinigil ni Jingo yung pagkain. Hindi pa siya kumain. Kakainin niya sana. May camera kasi. Natutukan. Ako napanood ko yun. Si Pinoy Tayo, napanood. Si Alimbong, napanood. Si Sharon Donato, napanood. Hindi, wala naman pong masama doon sa pagkain. Okay lang naman yun. Kung si Jinggoy, kung ikukumpara niyo si Jinggoy at Ruben Padilla, mas may laman po ang utak ni Jinggoy. Kaya okay lang na kumain ka. Pero kung wala nang laman yung utak mo, kain ka pa ng kain dyan, nakakahiya. Diba? Sus Mariusip. Okay. Mr. Chairman, before we yield back kay Congressman Paduano, Captain Albotra, tell us, ba't kami maniniwala sa'yo? Ayun ang eligibility mo para ma-promote ka You deceive Nagkaroon ka na ng deception Di ba? Wala, ginagamit to Nagamit Lamang sa promotion meron ka nang ginawang panloloko. So much more dito sa ginagawa mo. Sinabi ni GM Garma na nagmalaki ka, nakasama ka sa team. Uncle pala. Ikaw naman, si Abante naman, hindi naman pala kapatid, uncle pala Ay, nagkamali. Palpak. Kaya naman pala dininay. Uncle pala Nang tumira kay Antonio Halili. Now, ngayon, sino paniniwalaan namin? Ikaw o si GM Garma? Anong nangyari? Ba't nawala? Hindi naman po nawala. Okay naman. Restart nyo lang po yung yung cellphone tapos balik ulit sa YouTube. Minsan kasi ganun Now, tinatanong ka kung meron kang kapatid na na-involve sa drug pushing. Di ba? Nag-deny ka na naman. So, what else ang mga pagsisinungaling na gagawin mo sa kongresong ito? We are allowing you, to answer back to us what we are
very lenient sa iyo. Pero, alam mo, may hangganan Shoutout kay Oscar, ah. Oo. yan, Captain Albotra. Huwag mong pilitin na i-cite ka namin in contempt. You cooperate. At kung hindi naman ikaw ang pumatay at kasama ka lamang sa team na mga pumatay, you cooperate with us because this is your chance. We will never give you another chance. Believe us. Kaya, dapat ganun talaga, may pangil kayo dyan. Kasi kung panay kayo bigay-bigay ng chance, mamimihan sa iba. Baka gayahin pa nung iba eh. Diba? Captain Albotra, tama na. Yung nalipat ka sa Dumaguete, ilang buwan. Nalipat ka sa Cebu, ilang buwan. Nalipat ka sa Calamba, ilang buwan. May pattern na eh. Ginagamit ka. Ginagamit ka para sa intel work. Nagpagamit naman siya. Ng Drug Enforcement Unit. Doon ka na-assign lagi eh. Ikaw nagmo-monitor. At pag natapos sa trabaho mo, aalis ka na or kaya andun ka, iba ang papatay. O, diba? Iba ang papatay yung mga nababayaran lang ng 10,000. Totoo po yan, ha? Sila ang papatay. Yung mga nababayaran ng 10,000, 5,000, yun. Pero sila yung magkakaroon ng mas mataas na reward. Diba? Ganun! Huwag mo na kaming bulahin dito. Alam namin, yun ang trabaho mo. Kaya palipat-lipat ka. Booking. Mr. Chair, isang question lang po, Mr. Chair. Sino ang kamag-anak mo na involved sa drugs? Kung hindi kapatid mo? Sino? Mr. Chair, Ay, salamat po kay Josephine Gamboa sa kanyang pakulay. And salamat po sa blessings. Okay, tuloy natin. meron po akong tiyuhin, Mr. Chair. Ayun. Yes, Mr. Chair. Dapat yung tiyuhin mo, pinapatay mo. Ba't buhay pa yung tiyuhin mo ngayon? Ba't namimili kayo ng papatayin? Tiyuhin mo yung ipapatay mo. K.O. Dami mong ano dyan. Kang tiyuhin na involved sa drugs, correct? Na-involve po, Mr. Chair. Ayun. Ito yung sabi Okay. to. So we will now give... Tayo dito, direct to the point tayo. Wala nang pasiikot-sikot pa. Sos! Diba? Shoutout kay Liza Vega. Magandang gabi sa'yo. Pasensya na po, late na po yung live natin ngayon. Nakatulog ako.